Gusto kong maging malinaw ano baga ang pananalangin. At hanggang kanina pong umaga, amin po na pag-uusapan sa bahay, natin pong napansin nung nakaraan na ang pananalangin po ay may kinalaman sa pagsamba. At yung pong panalangin mismo ay pagsamba po yun. So, tingnan po natin nila ang ating teksto na pinanggalingan sa Matthew chapter 6. Okay? Tingnan po natin sa verse 5. Simulan po natin sa verse 5. And when thou prayest, kung kayo ay mananalangin, so ibig sabihin po noon, ang prayer po talaga ay bahagi ng buhay. Kasi the word na ginamit is when, hindi po if you will pray, kundi when, whenever. It is a life. Binanggit ko po last time, ng panalangin po ay buhay. Okay? Binanggit ko po last time na ang panalangin ay dapat maintindihan natin na ito po ay hindi lamang bahagi ng buhay, kundi ang panalangin po ay buhay. Yun pong isang parang binigyan ko ng day nung nakaraan. At yun po ay pinakita po sa kwento ni Daniel na para sa kanya, ang mabuhay ay manalangin at kung siya hindi mananalangin at pipigilang manalangin, mabuti pang mamatay. Kasi para sa kanya, walang sense ang life kapag hindi ka nananalangin. Sapagkat ang dahilan po talaga ng buhay kahit tayo nandito ay pagsamba. Kaya ang panalangin po at ang pagsamba ay iisa. Amen? When you pray, you worship. When you worship, you pray. At makita po natin na worship is a life and prayer is a life. Nakita din po natin last time na ang panalangin ay living by faith. When we stop living by faith, we stop praying and we stop worshiping. And the Bible says, whatsoever is not of faith is sin. Living by faith is also like living your life being filled with the Spirit. And if we are not, and when we stop living in the Spirit, it means that we are living in the flesh. And the Bible says that they that are in the flesh cannot please God. Lahat po nagsha-shut off. If we don't live being filled with the Spirit, we don't live life by faith. Grabe po yung interconnection po nun, ano? Ng mga binanggit kong yun. Isang bagay po gusto kong bigyan din sa inyo, mga kapatid, is this. Okay. Kapag tayo hindi nanalangin, ang ibig sabihin nun, we stop living by faith or we stop being dependent upon God. Ulitin ko ha. When you stop your life being prayerful, hindi ka nagiging madalanginin, ibig sabihin nun, nabubuhay ka na sa sarili mong kalooban at hindi ka na dependent sa kalooban ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Kaya obligado po talaga tayong manalangin dahil wala naman tayong magagawa at hindi namin kayang gawin ang buhay na maayos kung walang panalangin. Amen? So kaya po ang panalangin ay napakahalaga at kailangan po talaga tayong manalangin. Luke chapter 18 verse 1, pakitingnan po natin. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Again, the moment you stop praying, you stop living your life as Christians. Because to pray is to live, and to live is to pray. Ang sarap po kapag naintindihan natin sumasama tayong laging nananalangin at ang buhay natin laging panalangin. Kung tayo nagpapangipangita, hindi tayo naghihiwalay na walang prayer. Di ba? Pag may problema nagkausap, ipanalangin natin. So, ang buhay po ng Kristiyano doon po umiikot sa panalangin sapagkat it is well identified in the Bible that prayer is worship. And we are to worship God 24/7. Amen? So, umaasa po ko, ang mga taga-Life of Grace ay prayerful na mga tao. Amen? Mark? Ang mga taga-Life of Grace is mga prayerful.
Pag tayo po yung nananalangin, ito po yun. Ang panalangin po sa Biblia is this. Ito po ay, binanggit ko last time, dito po natin ina-apply ang lahat ng ating naintindihan sa Panginoon. Okay? Ulitin ko po sa inyo. Sa pananalangin, doon po lahat na-apply ang ating alam tungkol sa Diyos. Kapag hindi po tayo nabubuhay sa pananalangin, ay para po tayong walang naintindihan tungkol sa Diyos. Tandaan po niyo yan. Okay? Unang-una, naintindihan po natin na ang panalangin ay ang ating weapon or armas sa pakikipaglaban sa kaaway. So doon po natin pinapahayag sa panalangin ang katagumpayan, pagtitiwala sa Diyos. Doon po natin ipinapahayag sa panalangin ang ating kapakumbabaan dahil dito po tayo pwedeng manalangin na walang humility. Doon po natin pinapahayag ang ating pag-ibig sa Diyos sapagkat hindi tayo pwedeng manalangin na walang pag-ibig sa Diyos. Doon natin pinapahayag ang ating pananampalataya. Hindi ka pwedeng manalangin na walang pananampalataya. Doon natin ine-express ang ating kabanalan sapagkat hindi ka pwedeng manalangin na walang kabanalan. So lahat po doon umiikot. Di ba? At nakasalalay po yun kung anong pagkakilala mo sa Diyos. Na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung hindi ka naniniwalang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, there's no sense of praying to Him. If you don't believe that God is omnipotent and omniscient, there's no sense of praying to Him. If you don't believe that God is not in control of everything, that He is sovereign, there is no sense of trusting Him. Amen? Kaya nga po ang prayer po mga kapatid, yun po talaga ang buhay natin. At may sasabihin po ko sa inyo mahalagang bagay. Mahalaga na, importante pa, makinig po kayo. Nakasalalay sa pananalangin mo ang magiging takbo ng buhay mo. At kung ano ang buhay mong nararating ngayon, yan ay bunga ng pananampalataya mo, spiritually speaking, regardless of economic life. But sometimes it is coupled. Dumudugtong po yung economic life. Okay? Your life is your prayer life. Kung ano yung takbo ng buhay mo, anong galaw mo sa buhay mo, anong priorities mo, anong commitment mo, yan ay bunga ng iyong pananampalataya. Amen? Wow. Mahalaga po yun. Kaya kung meron akong pagyayamanin sa buhay ko, ay panalangin. Dapat mayaman po tayo sa panalangin. Okay? Marami po ditong yumayaman sa pera. Si Mark, mayaman na yan. Okay. Si Alex, mayaman na rin yan, eh, no? Architect yan, di ba, Alex? Madami nang, may kumpanya ka na, no? Alex, no? Ikaw, ha? Pero natutuwa pa kung malaman ko na, napakayaman, napaka-prayerful ni Ramil. Umaasenso yan, pero grabe prayer life niyan. Pag nagpatotoo ang asawa niyan, grabe ang asawa ko manalangin. Pagising ko sa umaga, nananalangin. Pag tutulog ako, nananalangin. Wala naman din akong di panalangin. Di na nga ako iniintindi. Mali naman yun. Di ba? So, mga siyaman tayo sa pananalangin. So, tuloy po natin. Matthew chapter 6 verse 5. Okay. Huwag na po kaya natin tinan ng oras. And when thou prayest, ang sabi dito, thou shalt not be as the hypocrites. So, ang mga hypocrites po pala nananalangin din. Di ba? Kaso nga lang, ang prayer ng hypocrites, they love to pray standing in the synagogue and in the corners of the streets that they may be seen by men or of men. Verily I say unto you, they have their reward. May reward din pala. Yun nga, yung hinangaan ka ng tao, yun lang yun, reward mo. Okay? Verse 6, tuloy natin. So, ang ibig sabihin po nun ng prayer is not for showing up. Okay? At ang sabi po doon, verse 6, pag ikaw ay mananalangin, ikaw ay pumunta sa closet. Okay? At doon ka manalangin, shut the door, pray to the Father in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Ano ibig sabihin po niyan? Binanggit ko last time. Hindi po ibig sabihin na tuwing mananalangin ka, pupunta ka sa closet. Ibig sabihin, may dala kang closet. Para anytime manalangin ka, pasok ka sa closet, sarado mo. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin po noon, ang panalangin po ay sa puso, sa Diyos. Hindi po actually yung hindi ka nakikita.
Kasi si Wendell kanina, nag-pray sa harap. Ako, nag-pray din ako in public eh. Di ba? So, galing sa puso po yun. Okay? So, yung po ibig sabihin nun. At ang mahalaga po gusto ko sabihin sa inyo, verse 7, sa mga nakikinig, lalo na po sa mga hindi masyado nakakaintindi ng prayer, at ang sabi dito, but when you pray, use not vain repetitions. Paulit-ulit. Kaya we disregard memorized prayers. Okay? As the heathen do, for they think that they shall be heard for their mouths speaking. So akala po nila dahil nangawit ang kanilang ngalangala, napagod na ang kanilang panga sa pananalangin, naawa ang Diyos, yun, binigay ang kasagutan. Hindi po ganun. So maliwanag po yan, hindi po paulit-ulit na memorized prayers po yan. Iba po yung paulit-ulit na nanalangin ka sa gabi, pinagpray mo ang mama mo sa gabi na may sakit, pinagpray mo ulit umaga ang mama na may sakit, iba ho yung usapang yon sa memorized prayers. Ito po ay pagan practice po yung paulit-ulit. Ang tawag po na hindi prayer, kundi chanting. Okay? Merong set of mga words na kapag binanggit mo, parang it works like magic. Yun po yung sa iba, that is chanting. Prayer is a heart-to-heart talk. Sinabi ko sa inyo last time, God is a personal God. Ang gusto ng Lord, ang prayer mo ay personal din. Maliwanag po ba? Heart-to-heart talk. God is a person. Ayaw mo na may tao kang kausap na paulit-ulit. Di ba? Wala nang sinabi sa kundi paulit-ulit. Ayaw mo yon. At lalong ayaw ng Diyos yon. Okay, tuloy natin verse 8. Be not you therefore like to them, for your Father knoweth what things you have need of. Hindi ka pa nananalangin, alam nun ng Diyos kung anong kailangan mo. Kaya hindi mo kailangan magpaulit-ulit. Gusto ng Lord, express mo lang yung prayer mo sa Kanya. And then verse 9. Okay, ito na po yung gusto kong bigyan din sa inyo ng konti. After this manner, therefore, pray our Father which art in heaven. Sino nakaka-memorize ng prayer na to? Okay. Ba, nakakatuwa naman, no? Meron po kasing nag-usap na magkaibigan. Okay, pare. Alam mo ba yung the Lord's Prayer? Oo naman. Pustahan tayo, hindi mo alam, mo. Bigyan ka ng $10 kapag alam mo yung Lord's Prayer. Ikaw naman, yari na ang $10 mo, alam ko yan eh. O, sige nga. Sige, sinulan. $10 yan, ha? Dear Lord, I lay my soul to sleep. I pray my soul for you to keep. And if I die before I wake, Lord, I pray my soul to take. Nagtatawa po yung kumpare. Ikaw talaga, sabi niyo, bakit? Kala ko, hindi mo alam. Ito yung $10. Ito pala yung hindi mo alam. So, yung pong Lord's Prayer na ito, hindi po talaga naman yan ang Lord's Prayer. Bakit po yan ay hindi po the Lord's Prayer? Alam niyo kung bakit? Anong sagot? Hindi po yan pwedeng ipag-pray na Lord. Itinuro po yan ng Lord para sa disciple. Bakit? Anong argument? Sino sasagot? Hindi pwedeng ipanalangin ng Panginoon yan kasi ang sabi diyan, forgive us our sins. Wala namang kasalanan ng Diyos na hihingi ng tawad sa Ama, our Father. Father, forgive me for... Hindi siya the Lord's Prayer. Ang Lord's Prayer po ay John chapter 17. May kasalanan po ba ang Panginoong Jesucristo? Anong verse? Nawala. Hebrews 4:15, tinan po ninyo. So marami pong verses na nagsasabi ang Bible ay just. Okay? The just for the unjust. Pero ang sabi po dito sa Hebrews 4:15, for we have a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted as we are, and yet without sin. So wala po siyang kasalanan, kaya hindi po siya the Lord's Prayer. And ano pong sunod doon? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ang Diyos po hindi po natutukso. Okay? Yung pong panunukso sa Kanya, hindi po yun para sabi ng iba, ba't siya tinukso kung hindi naman pala siya tutukso? Ibig sabihin, niloloko lang tayo. Hindi. Para po ipakita sa atin na talagang hindi siya pwedeng matukso. Ganun po lamang kasimple po yun.
Okay, James 1:13, tingnan po natin. James 1:13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. So hindi niya pwedeng ipag-pray yung Our Father. Maliwanag po ba? So meron po kayong argument, na dalawang argument po dyan. Okay? Sa totoo lang, hindi naman siya pwedeng manghingi ng bread sa Panginoon. Give us this day our daily bread. Because He Himself is the bread. Okay? Di ba? Okay. So, ito pong prayer na ito, kung tignan po nyo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yun po yung worship aspect ng prayer. Dapat sa prayer po natin, meron tayong aspect na gino-glorify siya. Hallowed be thy name. At pagkatapos, tatlo po yung items na binanggit. Number 1, give us this day our daily bread. It's about asking for provision. It's about provision. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. It's about sanctification. Yun po binanggit ko last time. Hallowed be thy name, thy kingdom come. It's about His purpose to be done. Prayer is about giving God the permission to fulfill His purpose through your life. Okay? So, yun po yun. Ngayon, mag-focus po tayo doon sa asking. Give us this day. It's about asking. So, one part of the prayer is asking. So, marami pong parts ang prayer. Okay? So, kanina pong umaga, napag-usapan po namin yun ni Ora, yung tungkol sa just keeping silent, di ba? And focusing on the presence of God. That is prayer. Di ba? Kahit po yung nanonood kayo ng magandang scenery, at nakikita niyo, Lord, napakaganda ng creation mo, that is worship. That is prayer. Di ba? You are in a prayer mode. Okay? So, ngayon po, dadako po tayo sa naka-schedule po nating topic na sinabi ko last time, the aspect of asking, give us. Okay? Prayer is where you tell God about your needs. Okay? But for me, it is not just asking, it's about claiming. So ngayon po, ang theme po ng ating pag-aaral ngayon, na gusto kong marinig ng mga tao na nakikinig din po doon, okay? The theme of the message is about the certainty of answered prayers. Paano ko matitiyak na ang aking hinihiling, okay, ay sinagot na ng Panginoon? Yun ang tanong eh. Paano ko masasigurado na ang aking hinihiling ay makikita ko at marirealize ko? Okay? So yun po yung ating team ngayon. Are you ready? Sino dito ang kapag nananalangin ay alam niyang sinasagot siya ng Panginoon? Pakita sa kamay. O pwede na po kayong lumabas kasi para po ito sa hindi pa po sinasagot ng Panginoon yung prayer nila eh. Pwede na po kayong lumabas ho, doon po kayo sa menu. Okay, so nagbigay po ako ng series dito noon, pero yun po ay kulang at gusto ko pong gawin ngayon at malamang baka hindi ko rin po matapos ngayon, baka next Sunday po ang karugtong nito. Number 1, okay? May 3 bagay po para masigurado ninyo ng inyong panalangin, tiyak na may kasagutan. 3 bagay. Number 1, it's about the petitioner. May kinalaman po yun sa nananalangin. Number 2, it's about the petitions. Ano yung hinihiling mo? Hindi lahat ng hinihiling mo ay pwedeng sagutin ng Lord. Pero dapat alam mo yung characteristics ng bagay na hinihiling mo. The petitioner, number 1. Hindi lahat ng taong nananalangin ay pwedeng sagutin ng Diyos. May mga tao lang na dapat niyang sagutin. And then pangatlo, the presentation. The manner, paano mo ipinagpe-pray ang isang bagay. The manner of asking. So, 3 po yun. Kapag nakuha niyo po yung 3 to, perfect. Automatic. May sagot ang Panginoon sa inyo. Sino sa inyo ang nananalangin na magkaroon ng sasakyan? Bisikleta. Tama. Okay. May tumataas sa kamay. Bahay. Sino nananalangin ng bahay? Bahay ng ano yan? Linawin nyo. Nananalangin ng trabaho. Di ba?
Ang sarap po ng binanggit sa 1 John 3:22, ano man ang hilingin, tinatanggap ko, sabi niya. Whatsoever I ask, I receive. Sarap, no? Yung pagka nagsaksak ka ng ATM, lagi may laman. Hindi mo na inaalam kung magkano ang pondo yun. Basta pagsaksak mo, may lalabas. Walang tangge, di ba? No? Lumuluwa yung pera. So ngayon, ang theme ng ating message ay, ano yung panalangin na tiyak na may kasagutan? Okay? Simulan po natin sa petitioner. Dati po sinisimulan ko sa petition eh. So, simulan po natin yung taong nananalangin, mahalaga po sa Diyos yun. Okay? Pero bago po yan, gusto ko pong tingnan natin, dito po yung pinaka-main text ko po actually, sa Joshua chapter 10, verse 12 to 14. Joshua po, tingnan po natin. Joshua. Wow. Ito po ay noong, hindi na po natin titignan yung mga nakaraang verses, nung pong sila po ay papunta na po sa pinaka-almost main ng Jerusalem, no? Sa main po ng Judah, hindi pa po Judah nung time na yon, Canaan pa po yan, may 5 kingdoms po silang nanduro na kanilang sasagupain, si Joshua. Okay? So nagpapatuloy po ang digmaan at aabutan po ng dilim, di ba? At ang problema po doon, pag inabot ng dilim, magpapahinga po sila kasi wala namang mga ilaw at liwanag, wala namang mga malaking mga anumang flare yan na ginagawa nila. So magre-retreat po yung kaaway, magre-retreat po sila. So meron pong fear na makapag-regather po yung 5 kingdoms. Okay? Kasi malapit na pong matapos ang digmaan, matatalo na po yung mga kaaway eh. Kaya nanalangin po si Joshua, then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, tandaan niyo po to, nanalangin po siya sa bayang, kaharap ang mga kababayan niya, kanyang mga kasundaluhan. At ang sabi po ay, di ba? Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ahalon. So ang kanya pong pinanalangin ay ang pagtigil ng araw na hindi lumubog. Okay? Pati ang buwan ay hindi gumalaw. So yun po yung kanyang pinanalangin. So, intindihin po natin, alam po natin by science na ang araw hindi gumagalaw at ang buwan hindi gumagalaw. Di ba? O baka naman nung unang panahon gumagalaw ho yun. Anong palagay niyo? Hindi po kasi galing si Joshua sa wala po siyang kindergarten school, hindi po nag-aral po ito wala pong science. Kaya hindi niyo po alam na ang umiikot pala ay earth. Ang alam kasi na umiikot yung araw. Kaya sabi niya, araw, tumigil ka. Pero ang ganda po ng Panginoon, kapag nanalangin ka sa Kanya, kahit mali ang sinasabi mo, ang tinitin niya, ano bang objective mo? Di ba? Kahit mali yung language mo, anong objective mo? Kaya, ang sabi po dun sa verse 13. Sa verse 13, and the sun, sumunod, stood still. Hindi po nag-argue ang sun. Ano ka, hilo? Patitigilin mo ko, hindi naman ako umiikot. Di ba? So, tumigil po actually yung earth sa pag-ikot, and the moon stayed until the people had avenged themselves, nakita nyo, upon their enemies. Natapos po ang digmaan. Okay? And I would like you to read verse 14 together. Begin. And there was no day like that before it or after it, that the Lord hearkened unto the voice of a man, for the Lord fought for Israel. So wala pong, yung pong nangyaring ito ay minsan lamang na ang Diyos ay sasagot ng gano'n. Kaya huwag na kayo mag-attempt. Okay? Napahintuin uli ang pag-ikot ng araw sapagkat minsan lang yan nangyari at hindi na uulitin ng Panginoon yan. Okay? Iba na lang po ang pag-pray ninyo. LRT na lang o kaya yung EDSA o kaya yung traffic. O lindol na lang po ang inyong pahintuin. Huwag lang po yung pag-ikot. Tapos na ho yun. So nakita po natin na ang Diyos ay sumagot sa panalangin. Nakakatuwa. That the Lord hearkened unto the voice of a man. Ang sarap po, no? Na yung panalangin ko alam kung sinasagot ng Panginoon. Kaya nyo bang sabihin nyo ng tahasan, alam ko ang prayer ko sinasagot ng Panginoon yan. Whenever I talk to God, God listens, God answers. Ano, James? Para po sa akin, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, kapag siya nagsalita sa Diyos, sumasagot ang Diyos. Ayun po yung sa akin. Okay? Kaya, sino po dito yung ganun? Pagkatas ng kamay. Hindi ko kayo palalabasin. Sige na. Walang gusto. Pagkatas ng kamay, di ba? Ang sarap po yung ikaw ay confident na alam mo kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos, sumasagot siya. Alam mong may sagot. Sigurado ka doon. Okay? The petitioner, number 1. Susunod, the petitions. Pangatlo, the presentation. Number 1,
sino po yung nananalangin. Ang sabi po sa 1 John 3:20, tuwalikan po natin, tingnan po natin. And whatsoever we ask, we receive of Him. So, hindi po lamang si John. We, sabi niya, tayo, we receive of Him. Okay? It's a statement. Why? Because the petitioner is someone who is obedient to the Lord and someone who is doing things that are pleasing to the Lord. In one word, this man is a faithful man. Ang sinasagot ng Panginoong panalangin ay ang taong matuwid. So ilang beses po natin makita sa Bible niyan, the effectual fervent prayer of the righteous availeth much. God hears the prayer of the righteous. So yung taong nagsisikap, okay, mananampalataya ka. Diba? This is for the Christians. Yung taong sumuko ng buhay sa Panginoon, yung tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, at ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos. So kayo pong hindi nabubuhay sa salita ng Diyos, at wala kayong pakialam sa utos ng Diyos, at wala kayong pakialam sa kaluwalhatian ng Panginoon, stop praying! I-search nyo muna yung buhay nyo, isuko nyo yung buhay nyo sa Diyos, para nang sa ganun, kapag salita kayo sa Diyos, pinakikinggan niya kayo. Pero pag hindi, forget it! Wala kayong pag-uusapan ng Diyos, come on! Okay? Suko muna yung buhay mo sa akin. Okay? Are you listening? Never attempt talking to God without your heart being surrendered to the Lord. Amen? Isa pong bagay, kaya gusto kong isuko ang buhay ko sa Panginoon. Ayaw kong pag ako'y nagsasalita sa Diyos, nagsasalita ako sa hangin. Nakatulala sa hangin. Pag ikay nananalangin, alam mo, hindi ka nagpapakamatuwid, di ba? Kinakausap mo lang sarili mo. Okay? Eh di para ka nasa mental, kinakausap ang sarili. Sino nakapunta na mental? O, galing ka doon. Baka naman sa gilid lang. Dumandalo dati kami sa mental, may pinagpipray kami doon. Madami doon nagsasalita, kinakausap ang sarili. Di ba? Ang ganda ho doon, kasi pag dumaan ka, hay, may artista oh. Nagiging artista ako doon pagpunta ko eh. So, totoo, hindi ko nagbibiro tayo. Mga ganun talaga doon. Ikukumpara ka sa mga artista na mga, alam mo na. Pero huwag ko yung mag-alala, kasi ganun ho sila, hindi ho totoo yun. Doon lang ho nangyayari yun. Okay? So mga kapatid, number 1, if you want that your prayer will be answered and that there is a definite, certain answer, you must be faithful. May mahalaga akong sasabihin sa inyo about faithfulness before I proceed to point number 2. Binanggit ko kanina yan sa ating devotion kanina. Ang taong faithful, ganito ho yun. Dapat po naintindihan ng Kristiyano na ang relasyon natin sa Diyos is like the husband of the groom and the bride, or husband and wife. Sa Israel po, kaya tinatawag si Christ na groom sa Bible, tayo po ay bride, nasa stage po tayo ng parang husband and wife, but betrothal in a period of betrothal. Ibig sabihin tayo po ay nakakumit na sa Panginoon. At magko-consummate po yung marriage natin kay Jesus Christ, the marriage supper, when we get there to heaven. But right now, as if we are already considered as married with Jesus Christ. In the Old Testament and in the New Testament, just the same pattern po yan. Okay, makinig kayo mabuti. Pag sinabing faithful ka kay God, ibig sabihin nun, you are faithful in your covenant relationship with Jesus Christ, and this is a love relationship. Hindi po lamang yung umaattend ka sa church, okay na. Oo, naglalagay ka sa offering, okay na. Nagbabait-baitan ka, okay na, no. Dapat po ang taong faithful, tandaan niyo po to, walang anuman namamagitan sa iyo at kay Jesus Christ. You are pleasing Jesus Christ. Whatsoever we ask, we receive because we are pleasing Him. Why? We are faithful in the covenant. Eh mga kapatid, covenant pa lang sa church, hindi ka na faithful. Eh, tao pa lang ang kausap mo, hindi ka na faithful. Lalo na ang Diyos na hindi mo nakikita. Kaya po tayo mayroong covenant sa church. Dito po natin ipinapahayag na tayo committed kay Jesus Christ by being committed with the people in the church. Amen? Ulitin ko po. Sabi nga sa Biblia, paano mo iibigin ng Diyos, hindi mo nakikita. Eh, yung kapatid mo nakikita mo, hindi mo kayang ibigin. Amen? Huwag po kayong mag-faithful-faithfulan. Ang faithfulness po is 24/7 po yan. Kung ano ka sa bahay mo, ano ka sa opisina mo, ano ka sa private mo, dapat faithful ka. At ang ibig sabihin po ng faithful sa covenant ng Panginoon, walang anumang nakasingit na mas mahalaga kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is God and He declared that in the book of Exodus, that I am a jealous God.
Ayaw ko may namamagitan sa iyo at sa akin. Walang dapat mahalaga kay Jesus sa iyo para sa Kanya kundi siya lang. Because for you to have something important, more important than Jesus Christ, and if there is something that you're getting pleasure more than your pleasure in Jesus Christ as your lover, you are guilty of adultery and idolatry. Ano po yun? Hindi po ganun kadali yun. Pero ang taong nagsisikap na walang namamagitan, Jesus alone, Jesus is my priority, Jesus is my number one. Hindi po totoo po yung God, family, and the church. Ang totoo pong sistema, Jesus alone is the center of my life. He is everything to me. Okay, yun po yung ibig sabihin nun, nothing between. And that is faithfulness. Kalimutan niyo na po yung prayer life niyo. Okay na po, tumigil na kayo sa pagsamba. Wala din. Kung ayaw niyo sumuko, sumuko kayo sa Diyos. Tutuhanan niyo yung pagsuko niyo. Para pag may parag nananalangin kayo, may kausap naman kayo. Diyos ang kausap niyo. Hello? Number one, the petitioner must be living a faithful life. Okay? Nananalangin ka pala eh. Huwag ka na lang manalangin, hindi ka naman faithful eh. Mananalangin ka, pag hindi ka faithful, yung pagsuko, tatanggapin ng Lord yun. Amen? Point number 2. Ano po ba yung petitioner na pinakikinggan ng Panginoon? Si Joshua po ay maliwanag na faithful. Okay? Kaya nga po siya naging successor ni Moses. Faithful siya kay Lord. Siya po ang nag-declare in Joshua 24 verse 15, "And for me and my house, we will serve the Lord." In all his life, Joshua was a faithful man. Kaya nung siya nanalangin, grabe ang attention ng Panginoon sa kanya. Why? Because he was a faithful man. I want to be faithful. I want to be faithful to the covenant. I want to be faithful to my wife and my children. Okay? Kung meron akong madaling magsosorry, lalo na ngayon, pag ako ay pinupoint out ng aking mga anak at ng aking asawa ang mali ko, sorry. Gawin natin public, sorry. Amen? Okay. Point number 2. Si Joshua po ay nanalangin as a faithful man while he was fighting for Israel. He was working the work of God. Meaning to say, he is a field man. He was a man in the field of the work of God. Isang hypocrisy na ikaw ay hindi nagtatapat sa paglilingkod mo sa Diyos at gumagawa ng kalooban ng Diyos, pero nananalangin ka na maraming bagay. Maintindihan niyo po mamaya yan sa second point ko eh. Kaya ka nga faithful, nasa gawain ka eh. So kapag kayo ay faithful at kayo naglilingkod sa Panginoon, point number 2. Isang hypocrisy na ako'y nananalangin para sa church, wala naman ako doon. Di naman ako kasali, di naman ako involved. Di ba? So ang taong pinakikinggan ng Panginoon, would like always to get yourself involved. Kayo na lang. Okay? Kaya nyo na yan. Mananalangin na lang ako dito. Hindi ho ganun yun. Anong pinagagawa ng Diyos sa'yo sa church mo? Gawin mo yun. Hanggat makakaya at may lakas ka. Amen? Field man. Number 3. Okay. 3 po lamang dito sa petitioner. Kaya po sinagot siya ng Panginoon kasi siya po ay dibdibang naglilingkod sa Diyos. So natutuwa po ako sa ating mga praise and worship people. Maaga pa lang nandito na sila. Tapos tayo po, uupo tayo, makikinig lang tayo sa kanila. Sila po nag-practice na. Inabot na nga po ng 2:30 kanini. Dati po 1 o'clock din lang kaya. Gawin natin 2. Nalimutan ko nga na 2 na pala. Kala ko 1 pa rin eh. Di ba? So, sige, 2 para medyo maganda. So talaga pong, ang aking nakikita doon, yung kanilang sikap at pagtsatsaga. Di ba? Oo nga. Ang nakikita ko nga yung kanilang pagtsatsaga kasi nag-set up ng bagong gamit tayo. So ang pinupoint ko po doon is, these people ay nagsisikap na maglingkod. They are involved very much. They come early. Okay? At mamaya po yan, uuwi po yan, huli na rin. No? So, get yourself involved. Hindi yung uupo kayo sa inyong paboritong upuan, tapos uuwi na kayo.
Next time na lang ulit. Ha? Alam niyo, anong pinagagawa niyo sa inyo dito? Oy, yung mga walang church, maghanap kayo ng church ninyo. Wala kayo sa church, wala kayo sa field. Ang church hindi parang ano yan, sinihan. Uupo, di ba? Tapos, aalis. Nagbayad naman, nag-offering. Hindi po ganun. Hindi po parang concert and church. Na kapag nagandahan ka, nag-preach, etc., okay, balik ka ulit, hindi ganun. Ano yung pinagagawa ng Lord sa church mo? Ha? Amen? You must be a field person. You must be in the field of work. Amen? At alam niyo po ba, yung mga taong mahilig mamula sa church, yung walang ginagawa. Di ba? Yung critics lang. Di ba? Ang kanilang leader ay si Maria Teresa. For short, Marites. Okay? Bago ako dumako po sa third point, gusto kong dagdagan po yung aking third point actually. Kasi yung last point ko, yun po yung pinaka-highlight din na characteristic. At alam ko, may nakaka-memorize dito kasi pinrich ko po yan nung una eh. Doon po sa Imos. Ito pong bagay dinadagdag ko, kadagdagan na lang po to. So may tatlo po tayong characteristic ng petitioner. Ano po yung una? Ang tao na nanalangin, dapat siya ay faithful. Field man. May pangatlo po. Bago po banggitin yung susunod. No? Yung pangatlo po yung matatagam po natin sa John chapter 15 verse 16. Parang madaling tandaan, tatlong letter F lang po ito. Okay? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. And that whatsoever you shall ask, whatsoever we ask, okay, of the Father in my name, He may give it to you. Anong third point? The person praying must be fruitful. Dapat mabunga ka sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? At ang sabi doon, kapag ikaw ay mabunga, kaya nagiging mabunga ka sa gawain mo, nagiging mabunga ka sa buhay mo, nagpapakabanal ka, nakakapag-aray ka ng kaluluwa sa Diyos, hala, sige, manalangin ka, sabihin mo anong gusto mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Eh, ang problema, walang bunga. At yung bunga ng iba, binabato mo pa. Wala ka nang bunga, nagtataboy ka pa ng mga tao palayo sa Diyos. Eh, paano ka sasagutin ng Panginoon? Hindi naglalaro ka lang. Di ba? Mabunga ka ba? Karapatan mo yan. Binigay ng Diyos na kapag nanalangin ka, sasagutin ng Panginoon kasi may bunga ka. Faithful ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Those three things are important for the petitioner. Hello? Okay. Now, the presentation. Paano mo pinipresent ang panalangin mo sa Panginoon? Okay? Okay. Number 1, ang sabi sa James chapter 5 verse 14, get the point. Okay? If any sick among you, let him call for the elders of the church. Yun po yung mga pastor. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Okay? Yung oil po yan, ano po yan eh, yan po yung kinukonsider din nung una na parang healing oil. And ang sabi po sa verse 15, it's not just the oil. And the prayer of faith shall save the sick. The prayer of faith. Okay? So, ibig sabihin po noon, the way you present your prayer to God must be presented in, letter F, faith. Okay? Faith. Okay. Another verse is in James chapter 1, verse 5 to 7. James 1, 5 to 7. This is about wisdom. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Kung meron po kayong kakilalang mahina ang isip, o sa word ng Tagalog, masakit sabihin, bobo, sabihin niyo manalangin ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng wisdom. Yun po yung sagot. Tatalino po yan. Okay? That give it to all men liberally. Maluwag niyang ibinibigay. It's generous. And upbraid it not, and it shall be given him. But, verse 6, but, let him ask in faith. So, the manner we present to God our prayer must present it with faith. When we say with faith, it is with confidence na alam natin ang Diyos nakikinig. It is with conviction.
It is with the assurance na ang Diyos ay nakikinig. Meron kang kapanatagan ng loob. Di ba? Hebrews 11:1, nang iyong sinasabi sa Diyos ay kanyang naririnig. Mga kapatid, si Joshua, kaya po siya ganun na lamang ang kanyang pananalangin. Praying in faith, kasi saturated po siya ng mga himala ng Diyos sa buhay nila. Naku niyo po, kaya nung po siya nanalangin, sabi po sa verse 12, sa harap ng Israel, hindi po siya nagsikreto, kundi kanyang pinarinig sa mga sa buong bayan, mananalangin ako ha, ipananalangin kong tumigil ang pag-ikot ng araw. Hindi po siya pray silently na baka hindi matupad ang kanyang panalangin, hindi siya mapapahiya. Di ba? So nanalangin po siya boldly kasi alam niya ang kanyang ipapanalangin is in faith. Di ba? At alam niya sasagutin siya ng Panginoon. Hindi po siya nagdadalawang isip. Nakita niya ang Panginoon. Paano kumilos sa kanyang buhay. Kaya pinagbubulay-bulayan po ni Joshua lagi, grabe yung himala ng Panginoon sa buhay namin. Oh. Simula pa nung dumating si Moses, yung 10 plagues na yun, tapos tumawid kami sa dagat na pula, hinati ng Diyos pagkatapos sa Jordan River. Di ba? In chapter 4, talagang tumigil yung tapos yung pagdating namin sa Jericho, nawasak yung wall of Jericho. Tapos ito, kapag hiniling ko sa Diyos, gagawin din ng Panginoon to. So he was praying in faith. His mind was saturated with the works and the power of God. That's why he was that confidence that when he prayed, God will answer because he was praying in faith. Hindi baka sakali lang. Naku niyo? We pray for result. Hindi dahil may nag-request ako, nag-pray. Sana pag-pray natin. So whenever you will pray, pray in faith that God is listening to you and God will answer you because you're a faithful man. Amen? Okay. Pangalawa, James 5:16. Sandali muna, bago natin iwanan to. Nalimutan kong ito yung James 1, may 7 pa pala yan. James 1:7. Warning po. Warning. James 1:7. Ang taong nananalangin, okay, na may pananampalataya, ang sabi doon, let him ask in faith, not wavering. For he that wavereth is like, okay, the wave of the sea. It's like a wave of the sea. Okay? Anong sabi po? Wavereth, driven with the wind, and tossed. Warning verse 7. Let not that man think that he will receive anything of the Lord. Kaya mahalaga po ang pananampalataya, huwag kang magdududa. Kasi ang sabi po diyan, pag nagduda, wala kang tatanggapin. Amen? So, gawin po natin yung kwento ko para maiba naman. Meron po kasi ditong nananalangin na sana magkalaman ng pera yung ATM ko kahit hindi ko man lang, walang maghimala ka nawa. So, kaya ang ginawa niya, lagi siya nag-check sa ATM niya. Okay? Meron po ditong nananalangin ng ganyan eh. Lord, gusto ko makita, may pera yung bag ko, may ganun. Pero itong kinikwento ko sa inyo, lagi nag-check ng ATM, baka may maghimala ang Panginoon. Kasi matindi ang pangangailangan eh. One time, pagpasok niya pong ganun, nag-register 1 million? Impossible! Biglang nawala yung 1 million. Nagduda kasi. Sayang! Nagduda pa, naando na sana eh. Don't doubt God. Verse 8. Verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Amen? Okay, so, pag nag-present ka ng prayer mo sa Panginoon, approach Him in faith. Lord, I believe you're answering my prayer. I believe you are there. You're listening to me. You're giving your undivided attention with all your might, with all your power, you will answer this prayer. Okay? And then, pangalo po, sa James 5:16, ang sabi po doon, may word na importante po dyan. Okay? Sa presentation, it must be presented to God in faith. It must be in faith. Number 2, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual, fervent prayer of the righteous availeth much. Okay? Ano po yung pangalawa? It must be presented with fervency. Ano ibig sabihin po ng fervent?
maalab, taimtim. Sa Tagalog po ay maningas, umaapoy na panalangin. Hindi mabanggit lamang, walang kaemo-emosyon. Tandaan po nyo, kapag ang prayer nyo may kasamang emosyon, yun po yung maalab. Yun po yung gusto ng Panginoon. Why? God is a God of emotion. Okay? Mahalagang-mahalaga po ang fervency. You know why? In Acts chapter 12, tingnan po natin. Acts 12 verse 5. Ito po yung si Peter po yung nakabilanggo at pupugutan po ng ulo. Maybe the following day po pupugutan ng ulo. Okay? Ang sabi po dito, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing. Nung tinanong ko po yung word na without ceasing sa Greek, ang ibig sabihin noon ay fervency. Pray without ceasing, maningas po, maalab sila. Tuloy-tuloy na naglaliyab ang kanilang panalangin that night. At bigla pong nag-appear po si Peter. So, the fervency, kaya immediate po ang Panginoon ay kumilos. Okay niyo po? So, dapat po ang inyong prayer, kapag nananalangin kayo, hindi po yung masabi niyo na lang na parang wala kayong kausap na Diyos. Di ba? You're talking to God, who is also an emotional God. Gusto ng Panginoon, nararamdaman niya ang sinasabi mo. Di ba? Naalala ko po si Ora minsan. Alam mo ba, mahal na mahal kita? Tasahalikan pa ako niyan. Eh ako'y antok na antok na. Mahal din kita. Biglang tatalog ko, wala ka naman kayong emosyon eh. Sabi ko, sige, mahal na mahal kita, emosyon. O ano pa? Ano pang idadagdag ko? Wala ka naman sinseridad. O sige, mahal na mahal kita, may emosyon, may sinseridad. Okay. So, siya nga nagre-react, walang emosyon eh. Di ba? Pakita nga natin yung may emosyon, dali. Di ba? So, ang Panginoon, pag kinakausap nyo, He's an emotional God, emotional being. You must also pray with your emotion. God created you with emotion because He is an emotional God. God wants you to have an emotional relationship. Prayer with the mind and with the heart. Di ba? Kaya po tayo umiiwak sa awitin. Kaya tayo umiiyak pag umaawit po sila kasi natatouch tayo ng message with our emotion. Eh kung message lang sa utak lang, hindi ka talaga iiyak. Dito lang yan eh. Pero pag natouch yung emotion mo, doon ka lumuluha. Kaya yung po sinabi kong pinag-pray ko po nung nakarang araw na nabiktima po ng aneurysm, bedridden for 5 years na. Okay? So, sabi ko nga, malakas na loob kong umawit kasi wala si Ora doon eh. No? So, yung awit ko na hymns, when we all... So, yung pong matanda po na 78 years old po, gumigil po yung luha niya, pinag-pray namin. So, siya po ay nagre-respond doon sa emotion. Kasi ako emotional nung time na yun, umawit po ako eh. Okay? So, God is also touched with our emotion. Kaya po, ang presentation natin sa Panginoon, pag nagpe-pray kayo, wag po kayong magpe-pray na inaantok po kayo na para mabanggit yung sinasabi niyo, wala po yun. Hangin lang po yun. Pray with emotion. God is an emotional God. Buong puso po yun, sincerity. Sincerity is expressed with emotion. Amen? Okay. So ngayon, ang bilis ng oras, oh. 3:48. Okay. So hanggang 4 po tayo. Meron pa pong 12 minutes in my preaching. Okay. So dumako po tayo dun po sa tinatawag nating, tapos na po ako sa petitioner at sa presentation. Ano po ba yung petition? Okay, ito na po. Petition. Okay. 1 John 5, 14 and 15. 1 John 5, 14 and 15. Napakagandang verses patungkol sa prayer. Napakaganda. Nakaka-encourage pag kinuquote ko po ito. Okay? And this is the confidence. Yun po. Faith is confidence kasi eh. And this is the confidence. Ito yung kapanatagan ng loob natin. Okay? That we have in Him, that if we ask anything, wow, again, anything, whatsoever, anything, according to His will, He heareth us. Kapag tayo ay humiling sang-ayon sa Kanyang kalooban, siya'y nakikinig sa atin. At in verse 15, napakaganda, and if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have, okay, the petitions that we desired of Him. Dahil sigurado tayong ang ating hinihiling ay kalooban niya, sigurado tayo ng ating hinihiling ay nakamta na natin. Walang wavering, walang doubting, kasi kalooban niya yun eh. Now the question is, how can I be certain as a petitioner with faithfulness, being in the field with fruitfulness, di ba? Presenting it in faith and with fervency, how can I be sure that what I am asking is the will of the Lord?
Point number 2, teka muna, will ni Lord muna, mahalagang mahalaga yan. Kapag nanalangin ka ng will ni Lord, alam mo na, nakuha mo na. Point number 2. Okay. It must be according to His Word. Okay? Si Joshua po ay loaded ng mga pangako ng Panginoon. Si Joshua po ay bantay niya ang mga sinabi ng Panginoon kay Moses. Loaded siya at ang kanya pong hinihiling is within the parameter of the will of the Lord. Okay? So sinabihan na siya ng Panginoon, chapter 1 pa lang, kung anong sila, I will be with you as I was with Moses, kung anong hilingin mo. Di ba? Anong ginawa ni Moses, mangyayari din sa iyo. As I was with Moses, I will be with you. Be of good courage. Be strong. Di ba? And then whatsoever you do, it will prosper. Just meditate the word, you will prosper. Kaya po siya pag nanalangin, naglilingkod sa Panginoon, pag humiling ka siya sa Panginoon, pinangahawakan niya ang mga pangako ng Diyos. Lord, hindi mo ko bibiguin. I will never leave you nor fail you, sabi ng Panginoon sa kanya. Di ba? Kaya siya matapang humarap. Matapang siyang manalangin because ang kanyang prayer is according to the Word of God. Okay, may isa pong sasabihin sa inyo na mahalaga. Balikan natin po si Elijah. Siya po yung sinasabi kanina sa James chapter 5, verse 16, the effectual fervent prayer of the righteous availeth much. Tingnan po natin sa verse 17 and 18 of James chapter 5. According to His will, according to the parameter of the Word of God. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Okay? And then verse 18, ang sabi doon, and he prayed again. So ito'y panalangin, declaration. Doon una ang tawag po doon sa prayer is declaration. Nagdi-declare po siya. And the heaven gave rain and the earth brought forth her fruit. Verse 19. And then, sa verse 17, ang sabi doon, katulad lang din natin siya, nakita nyo, Elias was just a man subject to like passions as we are. Katulad lang din natin siya, hindi siya na ibang tao, katulad lang din natin siya. Pero siya nanalangin na may pananampalataya. Okay. Siya po yung nanalangin na may pananampalataya. He was a man of God, of course, a man faithful to the Lord. At siya po yung nanalangin, ang kanyang dinideclare ay sangayon sa salita ng Diyos. In 1 Kings chapter 17, ito po yung kwento niya. 1 Kings chapter 17, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Okay. Saan po siya kumukuha nito? Bakit po siya nag-declare ng walang ulan? Sapagkat ipinangako ng Panginoon sa book of Deuteronomy, chapter 11, na ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, okay, ay magkakaroon ng famine sa land. Alam mo yun, di ba? Kapag idolatry ang kasalanan ng mundo, magkakaroon ng taggutom. Okay, in Deuteronomy chapter 11, verse 16. So, yun po yung nasa record na meron po ako sa aking outline. Nandun yung outline ko sa notebook. Sana tama yan. Take heed to yourselves that your heart be not deceived and you turn aside and serve other gods and worship them. Okay? Verse 17. Ang sabi po doon, and then the Lord's wrath be kindled against you, and He shut up the heaven, and that there be no rain, and that the land yield not her fruit, and lest ye perish quickly from off the good land which the Lord giveth you. So alam ni Elijah na itong si Ahab ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at kanyang i-implement ang sinabi ng Lord, simula ngayon, hindi magkakaulan, magkakaroon ng tagutom sa bayan mo kasi ikaw kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. That's praying according to the Word of God. Sino po sa inyo ang nananalangin, binabanggit ang mga pangako ng Diyos? Lord, di ba sabi mo sa verse na ganito? Di ba sabi mo sa ganito? Di ba sabi mo sa ganyan? Di ba? So yun po ay praying according to His will. According to His will is according to the Word of God. Okay, pangatlo. Okay? Yung prayer po ni Joshua ay pasok po dito. Kasi siya po ay nasa field. Okay? Ang kanyang hinaharap ay gawain ng Panginoon. At ang sabi po sa Isaiah 45:11, come on, let's go to that. Pangatlo na po ito, no? According to His will, sigurado ka doon. At ang according to His will is according to the Word. And then, ang sabi po dito, thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and His Maker, ask of me things to come concerning my son, sa aking mga anak, and concerning the work of my hands, command Jimmy. Mga kapatid, ito yung sikreto. Kapag ang ginagawa ninyo, okay,
Kapag ang ginagawa natin ay ginagawa ng Diyos, ano ba nangyari? Baka nasa labas siguro, napindot doon sa labas. Sa labas doon, sa may bata. Nandun na tayong ilawan eh. Okay. Wala ba sa may gilid? Sabagay, nakikita nyo naman ako no? Okay, tuloy natin. Ito po yung susi niyan, mga kapatid. Kapag ang inyong hinihiling sa Panginoon is concerning the works of His hands, lalo na po ang pagtatayo ng iglesia, at may kinalaman sa kanyang banal na gawain, tandaan po nyo. Ang sabi ng Panginoon, ask me of things to come concerning my sons and the works of my hands. Okay? Ang sabi dito, command ye me. Yung bang hinihiling mo ay may kinalaman sa gawain ng Panginoon? Kung gusto niyong matouch ang puso ng Lord sa inyong hinihiling, dapat ang inyong pinagpe-pray, trabaho man yan, sasakyan man yan, ay may kinalaman sa advancement ko para sa gawain ng Panginoon. Yun po yung soft spot ng Panginoon. Anything about His work, command ye me. It's about my work. Hindi ko ba ibibigay yan? Yung mga hinihiling mong pagpapalang yan, kung may kinalaman yan sa gawain ko, walang problema yan. Aprobado yan. Maliwanag po ba? So according to His will, according to His word, and it is for His work. And then another, letter W, I have 4 minutes, okay, and 30 seconds. Okay, another thing na mahalaga gusto ko maintindihan niyo po ito. Ang isa sa soft spot ng Panginoon kay Joshua is in Joshua chapter 7, verse 9. Tingnan po natin. Joshua 7:9. Nakita niyo po yung ano? And what wilt thou do unto thy great name? Ito po yung lumusob sila sa AI. Okay? Lumusob sila sa AI at pagkatapos po ay natalo po sila. At sabi ni Joshua, ano ba nangyayari dito? Paano na lang yan? Paano na lang kami kung AI pa lang talo na kami? Para po siyang nalulungkot dito kasi AI pa lang, konti pa lang na sundalo, natalo na sila. Ang sabi niya, paano yung sasabihin ng mga taong nakapaligid sa amin? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it and shall environ us around. Patay na kami. They will cut off our name from the earth. Mawawala na kami. Paano naman ang pangalan mo? Nakuha niyo yung tie-up natin at ang pangalan ng Panginoon. Okay? Number 4, for you to memorize this. Number 1, the petition must be according to His will. Bingo ka na doon. And that will of God must be validated by the Word of God. And that Word of God, that prayer request must be for the work of God. And that work of God must be for the worth of God, for His glory. What about your name? Di ba? So, ang Panginoon, sa lahat nating gagawin, may kinalaman ba yan sa pangalan ko? May kinalaman ba yan sa gawain ko? Kung walang kinalaman yan sa gawain ko, sa pangalan ko, sa sarili mo lang yan, no deal. Hindi ko kalooban yan. Hello? Are you listening? Okay. Before I proceed to the next point, kunti na lang to. Tapusin na natin. Okay? In Numbers chapter 14, Numbers 14 verse 15, gusto nang lipulin ng Panginoon ang mga Israelita sa kanilang katigasan ng ulo sa wilderness. Ang sabi po ni Moses, Lord, if you will kill all these people as one man, then the nations which have heard the fame of thee will speak, saying, Lord, yung nakakarinig ng iyong fame and glory, ano sasabihin nila? Verse 16. Because the Lord was not able to bring His people into the land which He sware unto them, therefore, He hath slain them in the wilderness. Paano lang ang patotoo mo? Hindi ka nagtagumpay. Kinuha mo kami sa Egypt, hindi mo kami nadala sa lupang pangako mo, so na-defeat ka. Defeated kami, defeated tayong pare-pareho. So may kinalaman po ang buhay natin, ang glory ni God at ang ating kapakanan, magkatay-up po lang yun. Okay? In verse 17, and now I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken. Verse 19, pardon I beseech thee. Lord, patawarin mo yung mga tao, kasi paano yung pangalan mo kapag nalipol kami, mawawala din. Anong sabi sa verse 20? And the Lord said, I have pardoned according to thy word. Nahit ni Moses ang soft spot
ng Panginoon. His glory. It's about your motive. Why are you asking for something? Why are you praying for something? What's the purpose of that? May kinalaman ba ito sa kanyang kalwalhatian? Okay? It's about His glory. Everything is about His glory. Ang prayer na itunulong ng Panginoon sa kanyang disciples started with Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. It ended up, nakasandwich po yung gitna. Nakasandwich po, for thine is the kingdom and the power and the glory. Nakuha nyo? It's all about His glory. Okay? And then, panglima, nakita niyo po yung prayer ni Joshua. Okay? According to the will, according to the word, for His work, for His worth, and it is wild. Kasi ang Panginoon po is into being glorified when we pray big things. Kasi kitang-kita, imagine sa record ng Bible, may time na pinahinto ng Lord ang pag-ikot ng mundo dahil sa may isang taong nanalangin. Kung hindi kaya siya nanalangin, gagawin kaya ng Diyos yun? Hindi niya gagawin yun. Kinakailangan natin ang manalangin tayo para gawin ng Panginoon kanyang mga dakilang bagay. At natutuwa ang Panginoon, ang hinihiling mo ay big things kasi God is big. But the manner of you asking big things from God is also parallel with how big is your faith. Kaya ang palalaguin po natin ang ating pananampalataya so that God will be pleased with us, greater faith, greater things to ask from God and for God. God is pleased, okay, to do great and mighty things. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things, not just small things. Open your mouth wide and I will fill it. Psalms 81:10. God is in the business of showing His greatness to the world. Okay? His soft spot is His glory. His soft spot is great and mighty things. Wild prayer. What is your wild prayer? Sino may wild prayer dito? Ang hinihiling mo sa Diyos na may kinalaman sa laki ng faith mo. Amen? Lastly, the Bible says, nakita natin, nanalangin si Joshua kasi kailangan pahintuin mo, Lord, ang araw. Kailangan matuloy ang digmaan. Kailangan ngayon na kasi ito rin time para matapos na ang digmaan ito. Kaya ang the Lord ay sumagot. It is a wise prayer according to need. Amen? So, the petitioner must be faithful. He must be in the field, a field man. He must be fruitful. The presentation, it must be in faith with confidence. It must be with fervency with your emotion. And the characteristics, the petition, it must be according to His will, according to His word, for His work, for His worth, His glory. It should be wild and it should be wise. Shall we all rise?